Hallelujah. Yes, so Lord God, patuloy po tayo sa ating pong pananalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. You are worthy of all praises. You are worthy of our worship, Lord God. Patuloy ka naming tinataas sa gabing ito, Lord God. Patuloy kang maluwalhati. Patuloy kang maparangalan, Panginoon. Patuloy kang maitaas ng bawat puso, ng bawat anak mo, Father. Even po sa mga kasama namin online, Lord. Dalangin po namin, Father, maging kaibig at katanggap-tanggap ang aming papuri. Mga pagsamba namin sa iyo, Lord God, sa gabing to, Lord. Patuloy po naming nais, Panginoon, na saliksikin ng iyong mga salita, Lord. Patuloy naming nais na marinig, Panginoon, ang iyong mensahe, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, sa gabing ito, itago niyo po ako sa likod ng iyong krus at ikaw lamang po ang siyang patuloy na mataas. Holy Spirit, we continue to welcome you in this place. Patuloy kang mangusap, patuloy kang manahan sa bawat sulok, sa bawat puso, at patuloy kang maluwalhati. Father, we love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maaari po muna tayong makaupo. Praise the Lord po. Praise the Lord po, at tayo po ay narito po at kasama po natin ang bawat isa, no, yung mga katabi po natin, kung may mga bagong faces po, pwede po natin silang welcome. At ganyan din po sa mga kasama natin online. So, good evening po and God bless you po sa gabing ito. Sa ating pong yada, patuloy po tayong sasamba sa ating Panginoon nang nakataas po ang ating kamay. Alam naman po natin, pag yada, talaga pong lampas-lampas pa po dapat ang ating pagtaas sa ating Panginoon. Reaching out po ang ating Panginoon sa atin. Ganyan din po, tayo rin po ay nagre-reach out sa ating Panginoon. Nang nakataas po yung ating mga kamay. Ang papuri at pagsamba po sa Diyos ay mabuti po sa atin. Amen po. Ito po ay mahalagang gawain upang maibalik po sa Diyos yung glory po sa lahat po ng mga bagay po sa ating mga buhay. Una pong na-mention, ang pagsamba po sa Bible, sa ginawa po ni Abraham na pagsamba po na kasama po yung kanyang anak. So puntahan po natin ang Genesis 22 verse 5. Babasahin. Here with the donkey, while my son and I go over there to worship, we will come back. Sa story po, so bagamat ito po ay sabi na rin po ni Pastor, napaliwanag na po. Sa story po, naganap po yung isang mahalagang pagpili po at pagsunod po sa Diyos. Pinili po ni Abraham ang sumunod po at nagbunga po ito ng mabuti para po sa kanya, para po sa kanyang anak, at gayon po sa kanyang lahi. So mahalaga pong bagay kung paano po tayo sumasamba, kung paano po tayo magpupuri at paano po tayo susunod sa nais po ng Diyos. Kung ang tao po kasi ay wala din namang sinusunod na pamantayan po na nagmumula po sa Diyos, mahirap po kasing makita po yung tunay na pagsamba at pagbabago. So tandaan po din natin na ang lahat po ng mga bagay, kasama po tayo, ay nilikha, nagmula po sa kanyang mga salita at mga gawa. Marapat lamang po na tayo po ay sumunod. The more po na ninanais po natin ang presensya ng Diyos, the more po na nararanasan natin ito. Amen po. At kapag sinabi po natin, yung mga salitang sinabi po natin kanina, sabi po, praise the Lord, hallelujah, glory to God, ay binibigay po natin sa ating Heavenly Father ang glory po. At ito po ay nakakaabot lamang through Jesus Christ. It is our privilege to bless, to exalt, to glorify, to magnify, to give thanks, and to confess the glory of God. And as we bless His name, tayo din po yung nakakaranas ng blessings po mula dito. Ang pagsamba po sa Diyos ay higit pa po sa pag-awit po ng isang napakagandang awitin. At habang tayo po ay lumalalim at nagtatagal po at nagiging buhay na po natin ito na yung pagsamba, yung pananalangin, nagiging buhay na po natin. Yun na nga po yung nagiging priority na po natin, na mas pinipili na po natin to be in God's presence, longing for more personal encounter to God. So at ito naman po yung kanyang nais po sa bawat isa po sa atin, even po sa mga kasama natin online. So last July,
kailan lang po, no? Mga ilang araw lang po. So ginulot na naman po tayo ng mga hindi magagandang pangyayari. Nandyan po yung pangyayari sa mga errors sa global technology po. Kanina nagpapasa po ako ng verse kay Kuya Miguel, pero hindi po nakakasend po. So andyan din po yung marami po yung naapektuhan sa mga pag-ulan, pagbaha, ganun din po marami pong nakaranas ng sakit due to change of weather. Kasama din po yung mga maraming local and international issues po. So tinumas po yung bilang ng nakaranas po ng fear, ng anxiety, ng depression dahil sa mga hindi po magagandang pangyayari. So si King David, bagamat siya po ay worshiper po, at siya po ay kumikilala sa Panginoon, ay nakaranas din po ng mga ganitong uri ng mga karanasan ng pakiramdam po. Mula po dun sa mga karanasan niya, natutunan po niya kung paano po ma-overcome, kung paano po mapagtagumpayan yung mga bagay-bagay. David learned the extraordinary power of praise and worship. Ang ating pong pagpupuri at pagsamba ay nagbibigay po ng kapayapaan po sa kabila po ng lahat po ng takot, lahat po ng kaba. So, madami pong hirap po yung mga dinanas po ni David. Alam naman po natin, favorite po natin si David. At nandyan po yung kanyang kaaway na isang hari na paulit-ulit po siyang gustong patayin. So si David, siya po ay nakaramdam din po ng matinding fear, matinding anxiety, yung pong sinasabing nanginginig ka sa sobrang takot para po sa iyong buhay. Kaya umabot po siya sa punto na nagtatago na po siya para lang po siya po ay makasurvive. Pero po sa kabila po ng lahat ng takot, ng lahat ng kaba, nandun po yung kanyang pagsamba at faith sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi po siya pumayag na manatili pong umiikot po yung mundo niya doon po sa mga takot, doon po sa mga kaba at problemang umaaligid po sa kanya. So na-realize po niya na hindi po ito yung kwento ng kanyang buhay na pinangako po ng Panginoon sa kanya. So kaya po, nung napansin niya ito, binigay po niya bawat isa sa Diyos. And then, yung mga batas po niya, lahat po, ibinigay niya po yan sa Panginoon. And then, he shifted his focus to praising God. Nagpuri po siya sa Panginoon at sinabi niya po in Psalm 27 verse 1. Pwede po natin sabay-sabay basahin. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? So ang fear ay natural response po ng tao. Pero mas mabuti po na ibigay po natin ang lahat ng ito sa Diyos. Dahil ang pangako ng Panginoon in Psalm 34 verse 18, yan po. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit, those who are unhappy, distressed, those who are grieving, those who are regretful, those who are crushed in spirit. Kasama po sa kanyang pangako, nasasamahan niya po tayo. Kung tayo po ay lalapit po dun sa presensya ng Panginoon, yung kalungkutan po ay mapapalitan po ng joy. The Holy Spirit will help us and remind us po sa tunay po na kagalakan at kaligayahan pong dulot po nung presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Don't hold back. Sabihin po natin sa katabi natin, don't hold back sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. God desires our true and honest worship. He will be close. Too close. God will save us. Sa ating pag-worship, don't hold back with God. Yung pattern po ni David, sabihin po natin sa Diyos at ipaling po natin ang ating focus sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. And praising God releases fresh faith. Kasi may faith ka na eh. Nagkakaroon lamang po ng fresh faith na nire-release po nito ang peace. The Holy Spirit quiets our fear. Ang ating pong papuri at pagsamba sa Panginoon ay nakapagbibigay po ng kalakasan habang tayo po ay naghihintay, habang nasa waiting season po tayo. Bago po naging leader, bago po naging leader po ng bayan ng Israel, bago naging hari si David, natutunan po niyang maghintay
sa kabila po ng hirap at mga problemang kanyang kinakaharap. Sabi po ni David in Psalm 28, verse 7, pwede rin po nating basahin, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and with my song, I praise Him." So habang naghihintay, na-train po si David to overcome trouble. Hindi po siya bumitaw sa kanyang pananampalataya at nagtiwala po siya sa sinabi po ng Diyos sa kanyang future. Ito po yung nagbibigay ng kaligayahan kay David at gaano man katagal po yung paghihintay niya. Dahil po yung kaluguran na nagmumula sa Diyos, yun po yung kanyang pinanghahawakan. At wala pong makakakuha ng joy na ito galing sa Diyos. Meron po siyang confident hope. At habang naghihintay, wala pong sawang nananalangin po, nagpe-pray po siya, nakikipag-usap sa Diyos. Kasama po yung tamang focus in praising God and waiting expectantly. Puntahan po natin ang awit 16 verse 5 sa Tagalog po. So babasahin ko po sa Tagalog, "Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay." So nakikita po daw ang personal growth ng isang tao sa mga nararanasan po niyang pagsubok, mga proseso po. No? Di po ba mas karaniwan po sa mga prosesong yun, lahat po yun, mali, namamali ka, napapalpak ka, mas marami po ang palpak. Kung bibilangin mo yung mga panalo mo doon, ay mas marami po yung palpak. So habang tayo daw po ay naglalakad patungo po dun sa tagumpay na ninanais natin, no? Dun sa victory, step by step. Una po, first step po natin, ay mali. So second step, mali pa din. Third step, konting mali na lang. So ganun po yung proseso niya hanggang sa nakikita mo na bakit ka nagkakamali. At susubukan mo nang maitama po yung mga nagagawa mong mali sa mga prosesong ating pinagdadaanan. Yun po yung personal growth na binibigay sa atin at sa bawat step. Doon po ay mas nahuhubog po tayo ng tama, nare-refine po tayo. Doon po sa mga mali natin, natututo po tayong lumapit po doon sa source ng tagumpay. Natututo po tayong lumapit sa Diyos. So, mas nagiging prayerful tayo, mas nagiging prepared. Kitang-kita po ang peace in spite of difficulties, mas improve, mas stronger, may tiwala po sa Panginoon, hindi agad-agad magigiba dahil strong ang foundation. May lakas habang pong naghihintay sa pangako ng Diyos. Ang lahat po ng papuri at pagsamba po sa Diyos ay nagbibigay po ng tagumpay po sa atin at sa ating pong salinlahi sa generation po natin. So, basahin po natin sa awit 18 verse 50 sa Tagalog po. "Dakilang tagumpay ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari, tapat na pag-ibig ipinadarama niya sa kanyang pinili. Kay David at sa lahat ng kanyang salinlahi." Kayo po yun. So, dito naalala po ni David yung covenant po ng Diyos sa kanya. Kasama po yung kanyang descendants. Through Jesus Christ, kasali po tayo sa dakilang tagumpay na binigay kay David. And through him, we also have victory to overcome trouble. Yung enemy, he wants to rob, steal, kill, and destroy. Ayaw po niyang sundin po natin ang Diyos. That is why ang dami po niyang ino-offer sa atin to keep us busy, na masanay po tayo to excuse ourselves para malayo po tayo dun sa presensya ng Diyos. Dapat po ay sensitive po tayo sa gawain ng Panginoon that He works, sensitive po tayo sa gawain ng kaaway, no? That He works overtime po to rob our confidence and steal our passion. Pero higit po dyan, mas marunong po ang Diyos. Amen po, mas marunong ang Diyos. God has given us weapons that we can use. It is the Word of God and our praise and worship. So kanina ginawa po natin yan. Itong weapon na to, these weapons, when combined po, it will crush the enemy under our feet. And when we feel defeated,
or out of confidence, start praising the name of the Lord, exalt the name of Jesus Christ. Sabi po sa 2 Chronicles 20 verse 21, sa battle po ni Jehoshaphat at ng Judah, inuna po nila yung pagsamba po sa Diyos. Sabi po nila sa kanilang pagsamba, give thanks to the Lord for His love endures forever. Sa kanila pong pag-awit at pagsamba, hindi na po sila nag-struggle dun po sa fight na kanilang, sa battle na kinakaharap po nila. Kumilos po mightily ang Diyos. The enemies were defeated. Praising God defeats the enemy. And as we shift our focus in praising and worshiping God, the atmosphere changes. Kanina po, naranasan po natin yan. And when we lay everything to God, lahat po ng worries, ng pain, lack is not for God's children po. Let God deal with our lack problem. Surrender everything to God and follow God's plan in your life. Follow His commands. Or our body is the temple of the Holy Spirit. Ano pa pong nais na nakawin po ng kaaway sa atin, wag po nating isipin na tayo po ay mahina at talunan na. Hayaan po natin ang Panginoon po ang kumatag po sa mga sitwasyon po natin sa buhay. Hayaan po nating bigyan po tayo ng wisdom ng Diyos, how to deal with our problems through His wisdom. Na kay Jesus po yung tagumpay. Kanina po, kinawit po natin yan. Let God deal with our situation po. Kaya po sa ating pagsamba muli, don't hold back to God. So kung tagumpay at solusyon po yung nais po natin, unahin po natin ang pag-shift ng ating focus sa pagbibigay po sa Diyos ng pinakamataas na papuri at pagsama. Ano ba pong nararanasan nating kalungkutan, sakit, kabiguan, problema po sa pangangailangan, sama-sama po tayong lumapit sa Diyos at magpuri at sumamba. Meron po tayong Diyos na caring, He never fails, He will not forsake you, He is with you. Kasama po natin. In fact, lagi po niyang pinapaalala sa atin na mahal niya po tayo. And He always understands our situation. Di man po maintindihan ng mundo. Bakit po nananatili po tayong matatag? Di man po nila maunawaan. Bakit ang saya-saya po natin sa kabila po ng lahat po ng ating mga battles. And tonight, nire-remind po tayo that the battle belongs to God. He will fight for our battles. He is great. He is mighty. He is victorious. He is powerful. He is loving and faithful. At kasama po natin siya ngayon. Kasama po natin sa ating mga buhay. Patuloy po tayo sa ating pagsamba. Tayo pong manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Patuloy naming pinapanghawakan, Lord, that the battle belongs to you, Lord God. Ano mga pong, sino man po sa mga anak mo ang nakakaranas ng battle sa sickness, Lord, sa kanilang pong finances, Lord, sa kanilang pong mga buhay, Lord God, sa maliliit o malalaking aspeto ng kanilang buhay, bawat aspeto, Lord, dalangin po namin sa aming pagpupuri at pagsamba, Lord God, sa iyong mga salita, Lord. Patuloy mo po kaming bigyan ng katagumpayan, Lord. Ikaw po ang aming Diyos na mapagtagumpay, Lord. And through Jesus, we can ask anything to you, Lord God. Lord, we receive your blessing, Lord God, tonight as we praise and worship you. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh, we worship you.